Alice Guo. Oh. Kay Alice Guo naman tayo. Ano po ba ito, mga bossing? Nakaw identity? Ayan ho, mga kababayan. Senator Risa Ontiveros. So may kapangalan pala siya. Ano? May kapangalan pala siya, mga kababayan, na talagang Alice Leal Go. Mabilisan na lang ho ito. Kasi talagang ang pinipilit lang ho ng dating mayora, mga kababayan, ay lumaki ako sa farm. No? Wala na po akong matandaan. Tapos ang nag-file nung kanyang late register, mga kababayan, ay ang kanyang tatay. No, ang naratibo ay nasunod doon sa kanyang tatay din, mga kababayan. Oh. Eto, unti-unti ho talagang saludo ho tayo kay Senator Risa Ontiveros, kay Senator Win Gatchalian, at nakikita ho itong mga ganito. Ganyan yung tamang pag-iimbestiga, ganyan yung tamang hearing. No? Back up with all evidence. Unlike yung kay Bato de la Rosa, kahihiyan ho ng Senado yung ginawa nila doon. Mga bossing. Kahihiyan ho ng Senado yung ginawa nila doon. Para ho silang nag-ano lang doon, no? Pili ka doon. Sabihin mo yung pangalan. O, papatawag ko. O, sino naman yung susunod? Para hong ganun lang eh. Wala talagang yung sistema ho, mga kababayan. Kaya hindi nga din ho alam kung paano tatapusin yun eh. Parang yung kanta ni Glock 9, hindi ko na alam kung paano tatapusin itong kanta na ito. Tapos ayun, biglang tigil na lang. Oh, nakalagay dito, to whom it may concern, this is to certify that the person whose name hereon has requested as record clearance. Oh, yan, name Alice E. Leal Guo. Address 138 Kalanchaw Street, Project B, Quezon City. Oh. Kung saan yung lugar na ipinanganak. Oh, July 12, 1986, kapareho nung birthday ni Alice Go, na dating mayor, at parehas ng lugar ng pinagpanganakan. Pero yung itsura ho, mga kababayan, ayan po siya. No? Ayan sila. Hindi ho kaya talagang dito galing kung sino o kung ano ang identity ni ex-mayor Alice Guo, mga kababayan. Alam niyo po, madami nagsasabi doon sa hearing na yun, o pogo yung iniimbestigahan, bakit lumalim kayo ng lumalim sa pagkatao ng mayora? Bakit pati yung pagkatao niya nadamay? Unang-una, madaming dokumento na nakikita na talagang nagre-relate dito sa mayora na ito, no, ex-mayor, na siya ay sangkot doon sa pogo, mga kababayan. At kung ano po yung mga ginagawa doon sa kaloob-looban ng pogo, mga bossing, nako, Diyos ko. Napaka rumal-dumal po, mga kababayan. So ngayon, kikilalanin itong tao na ito. Hindi kaya ikaw ang nagpoprotekta dito sa pogo na ito. O, tapos makita yung mga sasakyan, etc., etc. Tapos ngayon, malaman pa ho natin, mga boss, chief, sir. Nung nalaman o nasabi yung isang di umano na kanya daw hong pangalan, mga kababayan, type nyo nga dyan, mga bossing. Nakalimutan ko lang yung mismong Chinese name na sinasabing yun si Guo Hoping, something like that. No? Ngayon po, hindi na umattend sa hearing si Mayor Alice Go, mga kababayan. Sabi ko, kung nag-uumpisa na ang mga kasuhan at pagsasampa ng kaso, mga boss, no? Babatche na ito, mga kababayan. Although, ang immigration po, kumbaga sabi, aanuhin na, kumbaga mamanmanan na lahat ng kilos kung lalabas ba ng bansa si Alice Go. Baka madami din hong paraan yan
mga kababayan. Puwedeng magbangka, pabalik, patawid ng China, 'wag naman sana. Kasi ang gusto ho natin mga bossing, Jordan G, go hopping! Simula nung nasabi itong pangalan na ito doon sa mga mainstream media, sa mga balita ko, umpisa ng mukhang nagsabi na hindi ako makaka-attend na. Simula nung umattend ako diyaan as a resource person, grabe na yung naging, trato sa akin ng mamamayang Pilipino. 'Di ho ba, mga kababayan? Ngayon ang tanong, sabi ni spread the love to all. Takbo yan sa Davao Airport. Bakit naman ho nasabi ni spread the love to all 'to, mga kababayan? Paano yung sa Porac, Pampanga, yung manager, yung big boss? Magtataka ka, bakit nandun sa Davao, 'no? Bakit nasa Davao Airport? Kung aalis ng bansa, bakit hindi na lang rumekta agad dun sa ano, sa Manila International Airport tapos lipad papuntang Fujian o China? 'Di ho ba? Bakit pumunta pa ng Davao? Ano kaya meron sa Davao, mga kababayan? Kasi madami akong nababasa, although, mababait po o karamihan ho ng mga kakilala natin o karamihan ho ng nakatira sa Davao, mabubuti ho ang puso, mga kababayan. Pero meron tayong mga ilan-ngilan na nakikita, mga boss chief amo sir, na dalhin mo yan sa Davao, pumunta ka sa Davao, gawin mo sa Davao yan. Ano ba meron dyan sa Davao? Meron pang isang beses nagkomento sa akin. Sabi sa akin, Brad, pumunta ka ng Davao, pupulutanin ka namin. Sabi ko, kanibal ba kayo? Kanibal ba kayo na pag pumunta ako dyan, kakainin nyo ako, gagawin nyo akong pulutan? Pero akala nyo yung mga ganyang mga komento ninyo, naapektuhan kami. Sa araw-araw ho na ginawa ng Diyos, mga kababayan, siguro kung may 5, 6, 7, TikTok, YouTube, Facebook page, no? Siguro mababa ang 5 na may nagpapadala ho sa amin ng mga death threat, mga kababayan. Yung mga ganyan tipong, pumunta ka ng Davao, kakarnihin ka namin. Akala nyo ba, yung mga ganyang komento ninyo, nagiging astig kayo sa mukha ng mamamayang Pilipino? Hindi. Yung mga ganyang komento, yung mga ganyang pagmamayabang, siguro ano yan, astig kung titignan nung mga panahon o dekada 80. Yung mga Totoy Golem, yung mga sino ba? Asyong Salonga, dun astig yan. Pero ngayon ang astig kung ano, ipakita nyo ang kagandahan ng Davao. Yun ang astig. Ngayon, ipakita ninyo kung ano yung magandang mapupuntahan sa Davao, na magaganda ang ugali ng mga taga Davao. Yun ang astig ngayon. Pero yung mga ganyan nyo, dekada 80 pa yan. At alam naman namin, no, na hanggang keyboard lang naman yung mga yan, mga kababayan. DDS, keyboard, sabihin natin kay Mark, kakarnihin natin siya. Baka mamataan ho sa Davao si Mayor Alice Guo, mga kababayan. Tingin nyo, eto kayang mga susunod na mga pangyayari, mamataan ho kaya ito sa Davao, mga bossing? Magpapaalam? Baka may pagpapaalam. Oy, medyo ipit na ho ako dito. Magpapaalam na ho ako, no? Aalis na po muna ako. Mainit na po kasi. Baka ganun kaya sila nagpupuntahan doon sa Davao, mga bossing. Itatago muna si Waping Go ng triad bago patatakasin.